Gawa naman tayo ng masarap na merienda. I-level up natin ang simpleng luncheon meat. Let's make luncheon meat cheese empanada. Let's do it! Madali lang to, kaya simulan na natin. For our luncheon meat, gumamit ako ng La Filipina brand. Pero kung ano may available sa inyo, yun na lang din yung gamitin nyo. And then ayan, ikakat lang natin siya ng pa-cubes na maliliit. Then after natin siya makat, ipa-fry lang muna natin. Kailangan talaga i-prito muna natin bago natin ipalaman sa loob ng ating empanada para luto na agad yung fillings. And kung anong luncheon meat naman yung available sa inyo, kung merong beef or pork, nasa sa inyo na yung kung ano yung gusto nyo gamitin. Basta ikat na lang siya ng pa-cubes na maliliit. And then, ikakat na rin natin yung cheese na ilalagay natin. Ikakat lang din natin siya ng pa-cubes na maliliit. And kung ano yung available sa inyo na cheese, kung ano yung gusto nyo gamitin, pwede naman. Basta ikat nyo lang siya ng maliliit na cubes. Then ayan, naprito ko na rin yung luncheon meat natin. Hindi ko na rin pala pinakita kung paano ko ginawa yung dough. Meron na rin kasi ako nagawang video dati na paggawa ko ng dough. Ilalagay ko na lang yung link para makita nyo. Then ayan, ikat lang muna natin yung dough ng prepared size nyo. Then after that, ipa-flatten naman natin siya. In case meron pala ako nabili sa online shopping, napang-press na mga dough, kaya hindi na kayo mahirapang mag-roll pa ng mga dough nyo. Ilalagay nyo na siya sa pinakagitna, tapos i-cover nyo yung kabilang side, and then ipipress nyo na siya mabuti. And then makikita nyo na flat na agad yung ating dough. Kaya kung madalas siya gumawa ng empanada, bagay na bagay sa ito kasi hindi ka na mahirapang gumawa ng mga empanada. Then pagka-press ko ng dough, nilalagyan ko lang siya ng harina bawat layer para hindi magdikit-dikit yung ating mga dough. Then, i-flatten nyo na ng bagya yung ating pinaka-dough bago nyo ilagay yung fillings para mangkasya naman yung fillings natin na ilalagay. Then, pagkalagay ng fillings, ilock nyo na yung side niya para hindi lumabas yung fillings. Tapos, ipo-fold lang natin yung side niya para talaga hindi lalabas yung fillings na nilagay natin sa loob para hindi siya bubuka kapag pinarain na natin later. Then, magpainit na tayo ng mantika sa halad. Medyo marami mantika pala kailangan natin kasi kailangan nakalabog yung mga empanada natin. Kapag mainit na, pwede na natin ilagay yung empanada. Then, kapag medyo nag-golden brown na yung side, paligtarin lang natin para yung kabilang side maluto din. Ito na po ang ating luncheon meat cheese empanada. Approve kaya? Patry natin!
Ano po sa tingin nyo? Approve or hindi? Maraming salamat po. Bye!